Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Kuyapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explain PH. I-turn on ang bell notification at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Mandala, naglalagablab ang dibdib ni Tanggol. Ang galit niya kay Inting ay halos buraing ang kanyang pagkatao. Para bang may ibang nilalang na kumokontrol sa kanya at unti-unting nilalamon ng apoy ang kanyang buong pagkatao. Ang pagtataksil ni Inting ay hindi simpleng pagkakamali o biglaang desisyon. Isa itong malalim na sugat, tusok direkta sa puso ng kanilang pagkakaibigan at samahan. Para kay Tanggol, mas masakit ang pagtataksil kaysa bala. Ang bala ay tumatagos sa katawan, ngunit ang pagtataksil ay tumatama sa tiwala mismo. Sa sandaling iyon, kung hindi dahil sa bahagyang pagpipigil ng kanyang konsensya, maaaring tinapos na ni Tanggol ang buhay ni Inting. Hindi niya inakalang aabot sa ganito. Kilala niya si Inting, tahimik, mahiyain, ngunit maaasahan. Ngunit sa likod ng mga nakayukong mata ay may nakatagong takot, desperasyon na unti-unting nilamon siya. Hawak ni Rordy ang baril na nakatutok sa ina ni Inting, si Aling Mirna. Isang maling galaw at matatapos ang buhay nito. Dahil doon, napilitang magtaksil si Inting. Pinili niyang iligtas ang kanyang ina kapalit ng pagtataksil sa mga kaibigan. Nagplano sila ng hold-up, mabilis, walang sablay. Ngunit ang pera at ginto ay agad na inagaw ni Rigor. Para kay Rigor, ang pinakamalaking pagkakamali ni Inting ay hindi ang pagtataksil, kundi ang pananahimik. Kung nagsalita ka, baka may nagawa si Tanggol. Ngunit para kay Inting, kapag nakialam si Tanggol, tiyak na papatayin ni Rordy ang kanyang ina. Kaya't tinaglay niya ang pasanin mag-isa. Tahimik, nag-iisa, nilulunod ng pagkakasala. Dinala ni Inting sina Bulldog, Dulpo, at Thanos sa isang liblib na lugar. Madilim, tahimik, walang saksi. Doon niya sila iginapos. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat buhol ay parang higpit sa kanyang sariling dibdib. Isa-isa niyang pinahirapan ang kanyang mga kaibigan. Gumamit siya ng iba't ibang sandata. Hindi dahil gusto niya, kundi upang ipakita kay Rigor na sumusunod siya sa utos. Bawat hampas ay sugat din sa kanya. Bawat sigaw ay punyal sa kanyang puso. Umiiyak, paulit-ulit niyang binulong. Pautad, pautad. Ngunit ang tugon ay puot. Taksil ka, Inting, wika ni Bulldog, duguan. Kapag nalaman ni Tanggol, hindi kanya mapapatawad. Nagtitiwala kami sa iyo. Sa basag na tinig, sinabi ni Dulpo, ni hindi mo man lang kami kinausap. Tahimik si Thanos, ngunit matalim ang kanyang titig, parang espada. Unti-unting nababaliw si Inting sa bigat ng konsensya. Hindi niya kailanman ginusto ito, ngunit buhay ng kanyang ina ang kapalit. Samantala, nagsimulang magduda si Tanggol sa matagal na pagkawala ng mga kaibigan. May mali. Sinundan niya ang kanilang mga yapak. Sa wakas, narating niya ang liblib na lugar. Doon niya nasilayan ang bangungot, mga kaibigang nakagapos, duguan, at si Inting na nanginginig sa bigat ng pagtataksil. Nakita ni Tanggol si Inting na pinapahirapan sina Bulldog, Dulpo, at Thanos. Lalong nag-alab ang kanyang galit nang makita si Rigor Magiba na nakatutok ang baril sa ulo ni Aling Mirna. Ginagamit ni Rigor ang ina upang kontrolin ang anak. Sa isang iglap, sumabog ang putukan. Pumutok si Tanggol. Pumulusok ang unos ng bala kay Rigor. Sigawan, kaguluhan. Ugong ng putok ang pumuno sa paligid. Sinubukan ni Rigor na gumulong palayo, tumakas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tinamaan si Aling Mirna. Bumagsak siya sa lupa. Tumigil ang oras. Napaluhod si Inting para bang iniwan na siya ng kaluluwa. Ang kanyang sigaw ay hindi karaniwan, sigaw ng pusong durog. Agad niyang pinalaya sina Bulldog, Dulpo, at Thanos. Samantala, hinabol ni Tanggol at Ramon si Rigor Magiba. Isa-isa nilang pinabagsak ang mga tauhan ni Rigor.
Ang galit ni Ramon ay parang halimaw na pinakawalan. Rigor Magiba, kapag nahuli kita, wawakasan ko ang lahat ng iyong kapangyarihan. Sigaw ni Ramon. Ngunit naiwan si Inting. Unang suntok ni Bulldog ay tumama sa kanya. Bumagsak siya sa lupa. Bago pa siya makatayo, tinamaan siya ng kamao ni Thanos. Halos mawalan siya ng malay. Pumagit na si Dulpo. Sumigaw. Tama na, patay na ang ina niya. Hindi ba sapat iyon? Huminto sina Bulldog at Thanos. Kahit sa galit, lumambot ang kanilang puso. Nakahandusay si Inting, hawak ang kanyang mukha. Paulit-ulit na tinatawag ang kanilang mga pangalan. Bulldog, Dulpo, Thanos. Para bang iyon na lang ang natitirang tali niya sa mundo. Iniahon siya ni Dulpo. Sa malamig na tinig, sinabi, si Tanggol ang huhusga sa iyo. Nang bumalik si Tanggol, wala nang bakas ng pagkakaibigan sa kanyang mga mata. Puro galit. Bakit mo ginawa ito? Sigaw niya. Hindi na kita nakikilala. Bilang taksil, binugbog niya si Inting. Kaliwa, kanan. Pagkatapos, hinawakan ang ulo nito at isinubo ang baril sa kanyang bibig. Nanginginig ang mga kamay ni Tanggol, hindi sa takot, kundi sa sakit. Nakatayo si Ramon sa kanyang tabi, malamig ang titig. Walang puwang ang mga taksil sa mundong ito, wika niya. Naglalagablab ang galit ni Tanggol. Halos lamunin siya ng apoy. Ang pagtataksil ni Inting ay hindi lamang pagkakamali. Isa itong sugat na tumama sa pinakapuso ng kanilang pagkakapatiran. Para kay Tanggol, mas masakit ang pagtataksil kaysa bala. Sapagkat ang bala ay tumatagos sa laman, ngunit ang pagtataksil ay tumatagos sa tiwala. Nagmamakaawa sina Bulldog, Dulpo at Thanos. Tama na, Tanggol, wika ni Dulpo. Hindi mo kailangang kalabitin ng gatilyo. Ngunit malamig at malinaw ang tinig ni Tanggol. Kung nagsalita ka, buhay pa sana ang iyong ina. Walang masasaktan. Sa luha, tumango si Inting. Tanggol, kung papatayin mo ako, tatanggapin ko. Wala na akong lugar sa grupong ito. Hayaan mong ito ang maging parusa ko. Tumigil ang mundo. Nakatutok ang baril sa kanyang bibig. Nakahanda ang daliri ni Tanggol sa gatilyo. Mabigat ang hangin. Ganap ang katahimikan. Sa isip ni Tanggol, dalawang tinig ang naglalaban. Isa ang nagsusumigaw. Tapusin mo na. Bigyan siya ng hustisya. Ang isa na may bumubulong. Kaibigan mo pa rin siya. Nalalasahan ni Inting ang malamig na bakal, ang pait ng pulbura, ang bigat ng pagkakasala. Hindi na siya umiyak. Para bang tinanggap na niya ang lahat. Tanggol, mahina niyang bulong, ako'y may sala. Nanginginig ang kanyang tinig. Huwag mo nang itali ang ating mga alaala rito. Barilin mo na ako. Lalong nagngit-ngit si Tanggol. Muli niyang sinuntok si Inting. Sa kamarahas na hinugot ang baril mula sa bibig nito. Bumagsak si Inting, hingal, duguan ng labi. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Tanggol. Huwag mo akong utusan. Hindi mo ako makokontrol. Lumapit si Ramon Montenegro. Mabigat ang bawat hakbang. Malamig ang kanyang tinig. Ang pusong hindi kayang pumatay ng taksil ay mahina. Kapag pinatawad mo siya, Tanggol. Dito magsisimula ang iyong pagbagsak. Nakatitig sina Bulldog, Dulpo at Thanos kay Tanggol. Nakasalalay sa kanyang desisyon ang kanilang kapalaran. Lumuhod si Tanggol sa harap ni Inting. Hinawakan ng kwelyo, hinila ang mukha nito palapit. Sabihin mo ang lahat. Ngayon. Sa wakas, bumigay si Inting. Ikinumpisal niya ang lahat. Kung paanong tinutukan ni Ruardi Magiba ng baril si Aling Mirna, kung paanong pinilit siya ni Rigor, kung paanong pinagbantaan siyang papatayin si Tanggol kapag nagsalita siya. Sa bawat salita, nagbago ang mukha ni Tanggol. Mula sa galit tungo sa mas malalim na sakit, pagkawalang pag-asa. Hindi mo ako pinagkatiwalaan? Mahina niyang wika. Tinaglay mo lahat mag-isa, gayong kaya kitang tulungan. Yumuko si Inting. Natakot ako. Ayaw kong mamatay ang nanay ko.
Ayaw kong madamay ka. Nagkamali ako. Ngunit sa puso ko, hindi ako kailanman naging taksil. Nanginginig ang tinig ni Bulldog. Kung gayon, bakit mo kami sinaktan? Sagot ni Inting. Para magmukhang totoo. Kung hindi, papatayin ni Rigor ang nanay ko sa harap ko. Pumikit si Dulpo. Ang galit ay hindi napayak. Tumayo si Tanggol, tumingin sa langit na para bang naghahanap ng kasagutan. Ngunit malinaw ang katotohanan, patay na si Aling Mirna. Wasak ang tiwala. Giba ang pagkakaibigan. Buhay pa sina Rigor Magiba at Roardi Magiba. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Hindi kita papatayin, malamig niyang wika. Napatitig ang lahat sa kanya. Ngunit mula ngayon, wala ka ng lugar sa grupong ito. Dumaloy ang luha sa mga mata ni Inting. Tanggol, awa. Ngunit pinutol siya ni Tanggol. Wala ka ng puwang dito, ngunit may isang landas. Kung nais mong ibalik ang iyong dangal, tutulungan mo kaming tugisin sina Rigor at Roardi. At ikaw ang mangunguna. Itinaas ni Inting ang kanyang ulo. Dagdag ni Tanggol, kung nais mong mabuhay, patunayan mong hindi ka taksil. Patunayan mong kapatid ka pa rin namin. Lumapit si Ramon. Bumulong. Mali ito. Ang nagtataksil minsan, maaaring magtaksil muli. Ngunit hindi lumingon si Tanggol. Hindi lahat ng pagkakamali ay pagtataksil. Sagot niya. Minsan takot lang. At kahit ang duwag, maaaring matutong maging matapang. Inilahad ni Dulpo ang kanyang kamay kay Inting. Nag-atubili si Inting, ngunit tinanggap ito. Hindi pa iyon kapatawaran? Hindi pa. Ngunit hindi rin iyon hatol ng kamatayan. Sa malayo, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga makina. Paparating na ang mga tauhan ni Rigor. Hindi pa tapos ang gabi. Tiningnan ni Tanggol ang kanyang grupo. Maghanda kayo. Wala nang lihim. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Mariin ang kanyang tinig. Hindi tayo lalaban para sa pera, hindi para sa pangalan, kundi para sa hustisya. At sa sandaling iyon, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magtaksil, tumindig si Inting. Hindi na biktima, hindi na taksil, kundi isang lalaking handang magbayad ng utang. Buhay pa ang gabi, at nagsisimula pa lamang ang digmaan laban kina Rigor Magiba at Roardi Magiba. Sa mga lansangan ng Quiapo, pinakamataas ang tensyon. Sa banggaan ng mga nabubuhay sa gilid ng batas at lipunan, wala nang pagpipilian si Inting. Yumuko siya sa mga utos ni Rigor. Ngunit hindi iyon dahil sa kahinaan. Hawak ni Rigor ang buhay ng kanyang ina. Bawat sandali, ang malamig at tusong titig ni Rigor ay paalala. Anumang oras, maaaring matapos ang lahat. Alam ni Inting na ang tunay na target ay hindi siya, kundi ang kanyang ina. Kaya't nilunok niya ang galit, ang dangal, at ang takot. Ang pagbabalik ni Inting, kina Tanggol, Thanos, Bulldog, at Dulpo ay mabigat sa dalamhati at pangamba. Nakapinta sa kanyang mukha ang pighati at takot, at agad itong naramdaman ni Tanggol. Hindi na ito ang parehong Inting na minsang sumugod sa laban ng walang pag-aalinlangan. Sa nanginginig na tinig, ipinaliwanag ni Inting na malubha ang kalagayan ni Aling Merna, mahina, at bawat minuto ay mahalaga. Ngunit wala siyang pera, wala siyang gamot. Ang bawat salita ay tila pumupunit sa kanya, kahihiyan, desperasyon, takot na nagsanib. Tahimik si Tanggol, ngunit malinaw ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Para sa kanya, hindi lang kasama si Inting, kundi kapatid. Kaya't nang mangako siyang tutulong, hindi iyon basta salita, isang desisyon iyon. Isang hakbang na maaaring magdala sa kanila sa mas malaking panganib. Ngunit para kay Tanggol, mas mahalaga ang buhay ni Aling Merna kaysa sa kanilang kaligtasan. At doon nagsimula ang plano para sa pagnanakaw ng ginto. Hindi ito karaniwang raket. Isa itong misyon, isang misyon na maglalapit sa kanila sa puwersa ng pulis ni Rigor. Habang papalapit sila sa target, nanatili ang takot sa isip ng bawat isa. Si Thanos, na karaniwang palabiro,
ay naging seryoso. Si Bulldog, kilala sa kanyang tapang, ay tahimik at maingat. Walang sinabi si Dulpo, ngunit ipinakita ng kanyang mga mata ang pagdududa. At si Inting, takot ngunit determinado, dahil ang kanyang ina ang tanging nasa isip niya. Ngunit bago pa nila makuha ang ginto, napalibutan sila ng mga pulis. Sumabog ang putukan, sigawan, kaguluhan. Bawat bala ay may dalang posibilidad ng kamatayan. Sumigaw si Rigor ng mga utos, puno ng galit, at paghihigante laban kay Tanggol. Para sa kanya, hindi ito operasyon. Isa itong personal na digmaan. Sa wakas, nakatakas sila. Sugatan, pagod, ngunit buhay. Bumalik sila sa kanilang taguan. Nasa harap nila ang bunton ng ginto. Pinaghati-hatian nila ito, ngunit sa mga kamay ni Inting, walang saya ang kanyang bahagi. Ang isip niya ay nakatuon lamang kay Aling Merna. Bawat piraso ng ginto ay hindi kayamanan, kundi sagisag ng pag-asa na maaaring mabuhay ang kanyang ina. Samantala, sa ilalim ng madilim na langit, inilibing si Santino. Bawat sandali ng pagbaba ng kabaong ay pumupunit sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay. Umiiyak sina Maritz at Inde. Durog ang loob. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang katahimikan ni Rigor, ama ni Santino. Ang kanyang pananahimik ay mas nakakatakot kaysa anumang sigaw. Nang magsalita si Rigor, malamig ang kanyang tinig, isang pangako at banta. Sa kanyang isip, si Tanggol at ang buong mundo ang may sala sa kamatayan ni Santino. At hindi siya titigil hanggat makakamit niya ang kanyang paghihiganti. Sa ibang dako, inanunsyo ang resulta ng halalan. Sa gitna ng mga akusasyon, muling pagbibilang at pagtatalo, lumabas na nagwagi si Tanggol bilang alkalde. Nabigla ang marami, lalo na si Miguel. Hindi niya matanggap ang pagkatalo. Para sa kanya, imposibleng resulta iyon. Ang kanyang galit ay hindi lamang politikal, ito'y personal. At natagpuan ng galit na iyon ang target kay Medina, na naglakas loob na ipahayag sa publiko ang pagkapanalo ni Tanggol. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Binira ni Miguel si Medina. Ang putok na iyon ang hudyat ng mas malalim na kaguluhan. Ang politika ay naging madugo. Sa gitna ng kaguluhan ng halalan at kamatayan ni Santino, mas malaking panganib ang nakabitin sa grupo ni Tanggol. Hindi alam ni Thanos, Bulldog at Dulpo na may mas malalaking plano na umuusad sa anino. Si Inting, handang gawin ang lahat para sa kanyang ina, ay unti-unting nahuhulog sa bitag ni Rigor. Bawat tulong na ibinibigay ni Tanggol ay lalong nagpapabigat sa kanyang konsensya. Sa walang tigil na pagbabanta ni Rigor, napilitang magtaksil si Inting. Ibinigay niya kay Rigor ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Thanos, Bulldog at Dulpo. Sa bawat detalye, para bang may bahagi ng kanyang kaluluwa ang namamatay. Hindi siya taksil dahil gusto niya, kundi dahil siya'y anak, desperado para mailigtas ang kanyang ina. Mas lalo nang komplikado ang lahat. Si Tanggol, bagong alkalde, ay kailangang akuin ang responsibilidad habang hinaharap ang lumalaking galit ni Rigor. Hindi titigil si Rigor hanggat hindi niya naipaghihiganti si Santino. Patuloy namang sisikapin ni Miguel at Miguelito na pabagsakin si Tanggol. At si Inting ay mabubuhay sa takot, pasan ang lihim ng kanyang pagtataksil. Sa mundong ito, kung saan naroon sina Tanggol, Rigor, Inting, Merna, Thanos, Bulldog, Tulpo, Miguel, Miguelito, Medina, Maritz, Inde, at ang yumaong si Santino, walang desisyong walang kapalit. Bawat hakbang ay may hinihinging dugo, luha, at wasak na tiwala. Habang lumalalim ang tunggalian, nanatiling tanong, hanggang saan kayang umabot ang isang tao para sa sakripisyo? Para sa pamilya, para sa kapangyarihan, para sa paghihiganti. At kung iniisip mong tapos na ang unos, ito'y simula pa lamang. Sa isang sulok ng lungsod, mag-isa si Inting. Tahimik sa labas, bagyo sa loob.
Bawat sandali ay lalong nagpapabigat sa kanyang konsensya. Bawat pagtunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya, alam niyang isang tawag mula kay Rigor ay maaaring maglantad ng lahat. Sa ospital, nakaratay si Merna, nakakabit sa mga makina, humihinga ng marupok. Hinawakan ni Inting ang kanyang kamay. Malamig, marupok. Patawarin mo ako, bulong niya. Hindi alam ni Merna kung anong presyo ang binayaran para sa kanyang operasyon. Hindi niya alam na bawat patak ng suwero ay may kasamang pagtataksil. Samantala, sa munisipyo, nakatayo si Tanggol sa bagong kasuotan bilang alkalde. Palakpakan, kamera, ngiti sa harap ng tao. Ngunit sa likod ng entablado, ramdam niya ang bigat. Alam niyang hindi matatapos ang laban sa halalan, lalo lamang itong titindi. Dumating si Dulpo na may balita. May kakaibang galaw sa hanay ni Rigor. May mga pulis na kumikilos ng palihim. Walang pormal na utos. Nagkatinginan sina Tanggol at Dulpo. Pareho nilang alam. May paparating. Si Miguel, balisa at nagngangalit. Ramdam na ninakaw ang posisyon. Lalong lumaki ang kanyang galit at nawala ng kontrol si Miguelito. Mariin ang tinig ni Miguel. Hindi maaaring manatiling alkalde si Tanggol. Nag-aalab ang kanyang mga mata sa tahimik, ngunit mapanganib na apoy. Sa ibang dako, sa madilim na silid, nakaupo si Inting sa harap ni Rigor. Walang sigawan, walang drama. Isang folder lang ang inilapag sa mesa. Mga larawan, pangalan, oras, lahat tungkol kina Thanos, Bulldog at Dulpo. Ilang detalye na lang, malamig na wika ni Rigor. At mabubuhay ang iyong ina. Nanikip ang dibdib ni Inting. Hanggang kailan niya kakayanin? Hanggang kailan siya magtitiis? Lalong bumigat ang gabi nang magtipon ang grupo ni Tanggol sa kanilang kubo. Sinubukan ni Thanos at Bulldog na magpatawa, ngunit nanatiling tahimik si Dulpo. Nakatitig si Tanggol kay Inting, ramdam niyang may nagbago. May problema ba? Tanong niya. Natigilan si Inting. 1 segundo, 2 segundo. Wala kapatid, sagot niya. Ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang mga mata. Sa lungsod, lalong lumala ang sitwasyon. Bigla ang mga raid, mga taong nawawala, impormasyon na tila eksaktong-eksakto. Hindi pa nila alam na unti-unti nang humihigpit ang bitag. Isang gabi, sinundan si Thanos pauwi. Mga anino, mga yapak. Bago pa siya makagalaw, dinakip siya ng mga armadong lalaki. Kasabay nito, inatake ang taguan ni Bulldog. Halos hindi nakaligtas si Dulpo sa isang ambush. Lahat ito ay bahagi ng isang operasyon, iisang utak. Si Rigor. Nang dumating ang balita kay Tanggol, dumilim ang kanyang mukha. Hindi ito aksidente. May nagbigay ng impormasyon. At nang maisip niya ang pagtataksil, kumabog ang dibdib ni Inting. Dahil alam niyang siya ang taksil. Nakatayo sa sulok, nakikinig si Inting sa tinig ni Tanggol na puno ng galit at pighati. Kapag nalaman ko kung sino ang nagtaksil sa atin, mariin niyang wika. Hindi ko siya kailanman patatawarin. Halos gumuho ang tuhod ni Inting. Sa ospital, nagising si Merna, mahina, tinatawag ang kanyang anak. Kasabay nito, nagbuzz ang telepono ni Inting. Isang larawan, si Thanos nakaposas, si Bulldog sugatan, at maikling mensahe mula kay Rigor. Isa pa, o mamamatay ang iyong ina. Ang bigat ng desisyon ay lalo pang bumigat. Si Inting ay nakatayo sa gitna ng digmaan. Anak, kaibigan, at taksil. Pipiliin ba niyang iligtas ang natitirang mga kasama? O tuluyan ng lumubog sa bitag ni Rigor na puno ng takot at utang na loob? Si Tanggol, bilang bagong alkalde, ay humaharap sa unang malaking pagsubok ng kanyang pamumuno. Mas determinado si Rigor kaysa dati. Sina Miguel at Miguelito ay nag-aabang ng tamang sandali upang umatake. At si Inting, pasan ang bigat ng lihim, ay nabubuhay sa pangamba. Sa mga lansangan ng Quiapo, walang lihim na nananatiling nakabaon magpakailanman.
At kapag lumitaw ang katotohanan, hindi lamang pagkakaibigan ang guguho, kundi ang buong samahan. Isa na lang ang tanong na natitira. Kapag dumating ang sandaling iyon, sino ang pipiliin ni Inti? Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Kuya Po. Huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explain PH. Manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video.